Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa dyan, kunting favor naman, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Ito po ay isang tao, ayan, na napapalibutan ng lahat ng batas. Batas po ito. So, presidente. Ayon po dito sa tarot, napakadami pang darating na pagsubok sa ating presidente. At itong pagsubok na ito ay susubok sa katatagan ng kanyang pamilya rin. Dahil masasangkot po ang ating presidente sa pagkatao, sa pag-question ng kanyang pagkatao. Ayan po. Ito ay isang question o question sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Lalalim ng lalalim po ang mga, again po, ito'y tarot lang. Ang tarot ay isang guide. So ito po ay isang revelasyon kung saan maku-question po ang tunay na pagkatao ng ating presidente. Yun po ay ayon sa tarot. Dadating po ito, sasabay po ito sa mga aligasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Lalo na po sa mga lulutang na ebidensya. May mga parating pong ebidensya nagpo-point out sa ating presidente at magko-question sa kanyang pagkatao at sa kanyang sinseridad sa gobyerno. Ako, dapat niyang paghandaan ito. Kasi ito ay lehitimong. Ito po ito again, natatakot man ako na magsabi ng totoo pero kailangan kong sabihin ang sabi ng tarot. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon tungkol sa korupsyon. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro
political dynasties hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami, mamamayang Pilipino, mahihirap? Saan namin pupulutin sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin ang bawat isa sa amin mo. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o San Korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagkamarines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarines namin, doon sa issue ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gaano po kadalas po yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldi ko. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Ba't alam nyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipulo, sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-contact? Alam namin, sir, na pera yung laman nun dahil
bago namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pira na yon. So alam po namin na pira talagang laman nun. Nandun ho kayo Opo. habang binibilang? Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang.